panahon ni PRRD, takot na takot ang mga ng pamahalaan, DPWH, BIR, Customs, Agriculture, iba't ibang mga ahensya. Kaya alam natin na hindi malawak ang corruption nung panahon ni PRRD. Sir, last topic na lang, sir. Kaugnay kay former President Duterte. Marami kasing mga nagkukumpara ngayon sa laban kontra korupsyon noong former administration. At meron pong nagsasabi na noong panahon ba daw ni PRRD, meron ba daw tayong maalala na ipinakulong niya na korap. Nagkukumpara po ngayon sa panahon ni Pangulong BBM na sa paghahanap niya, sa krusada niya, para ipakulong itong mga korap sa flood control. Anong masasabi mo dito, sir, sa comparison? Marami naman nasampahan. Maraming mga nasampahan ng kaso. Hindi pa tapos yung mga kaso. So, nakapagpiyansa yung mga iba. Walang nasampahan ng plunder. Kung meron mang nasampahan ng plunder, o kung merong manasampahan ng plunder at non-bailable yun. Pero marami pong mga nasampang mga opisyal ng pamahalaan, hindi lamang po sila napapakulong kasi nakapagpiyansa, nakapending pa yung kaso. Kung saan man nakapending, sa Sandigan Bayan most likely o kaya mga regional trial court yan. Kung medyo mas mababa po yung sentensya, mababa yung kategorya ng mga opisyal. At pero ng panahon ni PRRD, takot na takot ang mga ng pamahalaan, DPWH, BIR, Customs, Agriculture, iba't ibang mga ahensya. Kaya alam natin na hindi malawak ang corruption nung panahon ni PRRD. Kaya din yan mo makikita na malinis si PRRD at yung kanyang panunungkulan. No? So, hindi mo pwedeng gawing ikumpara mo yung apple, orange, kaya yung square at saka circle. Ay, ito ngayon, nakita na natin, tuloy-tuloy yung talamak na corruption magmula nung naupo sila nung 2022 hanggang sa kasalukuyan. Ngayon lang sila ngayon lang nila inilabas kasi hindi na nila ito mapipigilan, hindi na nila mapagtatakpan. Naibulgar na kasi ito noong 2025 elections Kung hindi nagkaroon ng halalan noong 2025, hindi naglabasan itong dahil nga sa nagkaroon na ng kampanya at siyempre, nabusisi nating mabuti itong mga pinaggagawa nila na tinago-tago nila mahigit 2 taon, kaya no choice sila ngayon. Inunahan na nila yung taong bayan, hindi na nila hinintay na mag-react ang taong bayan dito dahil na alam nilang sasabog na ito, ay inunahan na nila na kunwari sila ngayon nag-expose ng ganito. Bakit hindi na nila ito in-expose noong 2024? Pinagmalaki pa nga nila ito yung kanilang mga accomplishment dyan sa mga flood control na yan So, hindi pwede maling-mali na yung analysis naman kung sino ang nagkaroon ng analysis na ganyan. Sabihin nila walang naipakulong, pero maraming nakadimanda.